Pilipinas, una sa ating mga balita. Isasalang na sa immigration inquest ang 6 na Korean nationals at 15 Pilipino na inaresto sa umano'y illegal pogo hub sa isang hotel sa Pasay City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, dinala na ang mga ito sa custodial facility ng komisyon at magsasagawa sila ngayon ng case-build investigation para masampahan ng kasong kriminal. Posibleng maharap ang mga inaresto sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, illegal gambling in relation to RA 10-17-5, money laundering at Anti-Financial Accounting Scamming Act. Sinabi ng PAOK na pinaghuhuli ang mga suspect matapos maaktuhang nag-ooperate sa isang kwarto sa basement ng hotel. Nagugat ito sa mission order na inisyu ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado matapos makatanggap ng intel ang PAOK mula sa confidential informants na isang Korean group ang sangkot sa online gaming na ang target ay kanila ring mga kababayan. Bukod sa gaming operation, sangkot din umano ang mga ito sa game fixing at online scamming. Hinikayat naman ni Senator Coco Pimentel si Senate President Francis Cheese Escudero na agad aksyonan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod niya ito sa guidelines na nakabalangkas mismo sa ating saligang batas. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi na dapat patagalin pa ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng liham na kanyang ipinadala kay Senate President Francis Cheese Escudero. Binigyang din ni Pimentel sa kanyang liham na mandato ng Senado na agarang umakto sa natanggap na impeachment. Malinaw itong nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng ating saligang batas, ang salitang forthwith. Matapos itong lagda ng mahigit na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Nangangahulugan ito na dapat agad-agad kumilos ang Senado at ang pinaka-simpleng kahulugan nito ang dapat na intindihin. Ibinigay na halimbawa ang Webster Merriam Online Dictionary sa kahulugan ng forthwith na dapat ay without any delay, immediate, instantly, right away, right now, presently, promptly at iba pa. Inulit ni Pimentel ang kahilingan na bahagi ng trabaho ng Senado na umaksyon matapos matanggap ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at huwag na itong ipagpaliban pa. Sa mga naunang panayam kay Senate President Cheese Escudero, binigyang katwiran ito na walang malinaw na paliwanag sa ating saligang batas kung ano ang ibig sabihin ng salitang forthwith. Kaya't maaring sa buwan na ng Hunyo ito pag-usapan sa Senado at ang impeachment trial ay pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa buwan ng Hulyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Mula sa issue ng fake news at disinformation, maging financial transparency ng social media influencers at vloggers ay sisilipin na rin ng House Tri-Committee. Alinsunod dito, inimbitahan na rin ng komite ang Bureau of Internal Revenue o BIR para tiyaking nagbabayad din ng mga ito ng karampatang buwis. Ang mga detalye hatid ni Milky Rigunan. Bubusisiin ngayon sa hearing ng House Tri-Committee ang pagbabayad ng buwis at pagkakaroon ng financial transparency ng social media influencers at vloggers. Kasama si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at miyembro ng kanyang grupo sa mga inimbitahan sa joint hearing ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information na nag-iimbestiga sa paglaganap ng fake news sa mga online platform at kung tamang dinideklara
na mga digital personalities ang kanilang kinikita. Ayon kay Laguna Representative Don Fernandez, overall chair ng TRICOM, kailangan na matukoy kung ang mga digital personality ay nagdideklara ng kanilang totoong kinikita at tumutupad sa kanilang mga obligasyon sa buwis. Sabi ni Fernandez, ang hearing ay layuning masilip ng mas malawak sa patas na pagbubuwis dahil hindi maitatanggi na malaki na ngayon ang kita sa mga online content. Kasunod nito, sinabi ni Fernandez, hihilingin nila sa mga vlogger na isumite ang kanilang income tax returns para masuri ng BIR. Paliwanag ni Fernandez kung kumikita ang mga vlogger sa kanilang mga content, maging ito ay sa pamagitan ng ads, sponsorship at monetization scheme, dapat buwisan gaya ng iba pang mga income tax earner. Matatandaan, naglabas ng kautusan ng BIR noong 2021 para sa obligasyon ng mga social media influencers na magparehistro, mag-file ng income tax returns at magdeklara ng lahat ng kita na nagmula sa digital platforms. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, suportado naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagtindig ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa harap ng foreign representative sa Germany, iginiit ni Manalo na ang China ang nagpapalala sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Nagkaroon ng debate sa pagitan ng kinatawan ng Pilipinas sa China sa Munich Security Conference sa bansang Germany. Sa roundtable discussion ng Making Waves, Maritime Tensions in the Indo-Pacific, iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Manalo, sumusunod lang tayo sa umiiral na batas na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan lumagdari ng China. Nagdudulot lamang aniya ng tensyon kung patuloy na paiiralin ng China ang kanilang domestic law sa teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinatutungkulan dito ni Manalo ang tinatawag ng China na 9-dash line. Kinwestiyon naman ni Chinese Vice Foreign Minister Fu Ying ang pag-okupa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Escoda Shoal, bagay na paglabag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Bukod pa umano ito sa panghimasok ng United States sa territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Samantala, nagpahayag naman ng suporta kay Manalo ang Philippine Coast Guard sa pagtatanggol nito sa teritoryo ng bansa. I really support that and I recognize the efforts of our diplomats, of course, led by Secretary Manalo, in carrying out diplomatic actions that will at least de-escalate the tension while at the same time is strengthening our position. Sa panayam ng DZRH News sa programang 2x2, kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na marami pa ring barko ng China ang malayang nakakapaglayag sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. 3 rito ang kasalukuyang matatagpuan sa Bajo de Masinloc, kung saan isa rito ang kasalukuyang binubuntutan ng BRP Cabra. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang karera sa Doha International Cup sa isang pagkatalo kontra koponan ng Egypt. Bigo ang Nationals na makabangon mula sa pinanggalingang pagkatalo rin kontra naman sa Lebanon. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Mili Borja. Bigo ang Gilas Pilipinas na makabawi mula sa pagkatalo nito kontra Lebanon matapos silang tambakan ng Egypt at 86-55 sa kanilang huling laban sa Doha International Cup sa Qatar noong Lunes. Naging malaking problema para sa Gilas ang turnovers at mababang shooting. Dahilan upang matapos nila ang torneo na may 1-2 record. Si Justin Brown nilang ang tanging Pilipinong nakapagtala ng double figures na may 18 points and 5 rebounds. Mula sa dikitang laban, lumayo ang Egypt matapos tambakan ng Gilas with 21-9 score sa second quarter, kung saan pumukol sila ng 4 sa kanilang 11 3-pointers. Si Omar Urabi ang tumapos ng naturang stretch sa pamamagitan ng back-to-back triples
dahilan upang hawakan ng Egypt ang 39-28 na kalamangan sa halftime. Mula roon, hindi na pinaporma ng Egypt ang Pilipinas. Bagamat umasa ang Pilipinas sa isang late game comeback tulad ng ginawa nito kontra Qatar, hindi na nila ito nagawa kontra Egypt. Nakapagtala si Carl Tamayo ng 9 points, habang sina Dwight Ramos, Scottie Thompson at AJ Edu ay may tig-6 na puntos. Samantala, balik bansa ang Gilas para sa isang maikling pahinga bago tumulak patungo ng Taiwan para sa nalalapit na 2025 FIBA Asia Cup qualifiers ngayong Pebrero. Makakaharap ng Gilas ang Taiwan sa February 20 bago tapusin ang qualifiers sa laban kontra New Zealand sa February 23. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, kamakailan lang ay nagdiwang ng ika-54th na kaarawan si Queen of All Media, Kris Aquino. At para sa mga nakakamiss sa TV host actress, may magandang balita na ibinahagi ang kaibigan nito tungkol kay Kris. Kung ano yan, alamin sa report ni Showbiz Angel. Sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa autoimmune diseases, sinubukan na ulit magtrabaho ni Queen of All Media, Kris Aquino. Ito ang ibinahagi ng kanyang malapit na kaibigan at writer na si Dindo Balares. Pero syempre dahil sa kinakaharap na problema sa kalusugan, ang isang araw na work ay nangangailangan anya ng 3 days of bed rest. Sa ngayon, ayun lang daw muna ang maikikwento ni Balares tungkol sa TV host actress. Mga gunita na kasabay ng Valentine's Day, ipinagdiwang ni Kris Aquino ang kanyang 54th birthday. Sa Instagram, ipinasilip nito ang ilang kaganapan at mga natanggap na gifts noong kanyang kaarawan, gaya ng bouquet of roses, balloons at cute plushies. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa mga bumati at bumisita sa kanya. At syempre, special mention ang mga anak na sina Josh at Bimby na kaagapan nito sa kanyang journey towards recovery. Para sa MBC TV Network News, ito pong yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.